Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Five years later, my business is over. Paghihumutok ni Debbie sa mga kaibigang sina Barbie at Faye. Pinapunta niya ang mga ito sa pastry shop niya. Hindi biro ang ginawa niyang pagtitiis at pag-iipon, maipatayo lamang niya ang shop na iyon. Halos patay na nga niya ang sarili sa pagtatrabaho sa pinanggalingan niyang sikat na bake shop. Mabuti na lamang daw ay pleasing ang personality niya kaya madali siyang natanggap sa bake shop na iyon. Kahit ang tita niya na nagpaaral sa kanya ay naging proud sa kanya nang makapasok siya sa bake shop na iyon. But she wasn't satisfied with just working in a shop. She wanted her own. Hindi man niya mabigyan ng luho ang sarili ay ayos lang sa kanya, makaipon lang agad siya ng kapital para sa naisip niyang negosyo. Ang akala ni Debbie, kapag nakaipon na siya ng sapat na pera at naipatayo na ang shop na pangarap niya, ay magiging maayos na ang lahat. Pero nagkamali siya. Siguro dahil hindi sikat at bago pa lang ang shop niya, ay wala siyang laban sa mga established na bake shop. Maliit lang ang kinikita ng shop niya at iyon ang ikinadedepress niya ngayon. Gumawa ka kaya ng mga gimmick, yung hindi pa naiisip ni Goldilocks? Suhestyon ni Barbie. Like what? Tanong niya rito. Like phallic-shaped bread or something? Casual na sagot sa kanya ni Barbie. Tiningnan ito ng masama ni Faye. Pinairal mo uli ang kawirduhan mo. Baliwalang sabi niya rito. I'm serious. Sigurado maku-curious ang mga tao kung ano ang lasa ng phallic-shaped bread. What about hiring a mascot? Nakangiwing sabad ni Faye. Alam niyang gusto lang nitong patigilin si Barbie sa kung ano pa ang sasabihin nito. Mascot na namimigay ng flyers about the shop. Mascot? Ano to? Daycare center? I insist on the phallic-shaped bread. Giit sa kanya ni Barbie. Wag! Pagkontra uli rito ni Faye. Alam mo bang may special symbolism ang tinapay sa Biblia? Itinaas niya ang dalawang kamay para awatin ang mga kaibigan bago patuluyang magkasagutan ang mga ito. Guys, huwag kayong mag-away. Noted lahat ng suggestions ninyo. A mascot would be a safe choice and Barbie's suggestion might arouse interest. I'm going to work on it. Napansin niyang gusto pa ring magbigay ng mga ito ng suhestyon. Kaya kaysa magkaroon pa ng pagtatalo, ay iniba na lamang niya ang topic. Kumusta ang mga love life ninyo? Tanong na lamang niya sa mga ito. Sabay siyang inismira ng mga ito. Iyon kasi ang topic na sigurado siyang hindi magpa-participate ang mga ito. Hindi niya alam kung may napusuan na bang lalaki ang mga ito dahil siya lang ang madalas mag-share ng tungkol sa love life niya noon. Sa naisip na iyon, sandali siyang binalot ng kahungkagan. Tulad kasi noon, ay iisang lalaki pa rin ang itinitibok ng puso niya. Si Lem. Mula noon hanggang ngayon ay ito pa rin ang lalaking gumugulo sa isip niya. Hindi tulad ng inasahan ni Debbie, ay hindi naging madrama ang paghihiwalay nila ni Lem noon. Pilit lamang niya itong iniwasan ng mga sumunod na araw hanggang sa magtagpo uli ang mga landas nila. Tinanong lamang nito kung alam na niya ang tungkol kay May. Nang tumango siya ay tinanong uli siya nito kung gusto pa ba niyang ituloy ang relasyon nila. Umiling siya. Gaano man niya ito kamahal ay kailangan na niya itong pakawalan. Mahal niya si Lem at ayaw na niya itong pahirapan pa. Isa pa, iyon din talaga ang magiging katapusan ng relasyon nila kahit ano pa ang gawin niya. Nang maghiwalay sila ni Lem ay ibinuhos na lamang niya ang lahat ng atensyon at oras niya sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya at makapagtrabaho.
Marami ring nagpapalipad hangin sa kanya. Pero dahil na rin sa mga pangarap niya sa buhay, kaya hindi siya nag-entertain ng kahit isa sa mga iyon. Lahat ng sinabi ng matapobreng ina ni Lem ay naging eye-opener para sa kanya. Hindi dapat siya pumayag na tapak-tapakan lamang siya nito. Ilalagay sa isang sulok na parang basahan. Kaya nagsikap talaga siya para mapatunayan nila, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa sarili na hindi totoo ang lahat ng sinabi ng mama ni Lem. She wasn't just a pretty face, and she knew she was more than that. Bakit ba laging tungkol sa love life namin ang tinatanong mo? Tanong sa kanya ni Barbie na pumutol sa pag-iisip niya tungkol sa nakaraan. Kasi hindi kayo nag-share, sagot niya rito. Love does not boast, sabad ni Faye. Share lang, hindi boast. First letter pa lang magkaiba na ang dalawang salitang yon. Depensa niya. Sa dalawa niyang kaibigan, may pakiramdam siya na si Faye ang may kinakaharap na sitwasyon tungkol sa pag-ibig. Nakikita niya iyon sa mga kilos nito. I don't need love. Pagbibida ng patuloy pa rin sa pagiging cynic na si Barbie. Napanood mo ba yung Glee kagabi? Sabi ron, when you're different, when you're special, you have to get used to being alone. Biglang nakaramdam ng awa si Debbie kay Barbie. Kung tutuusin, ito ang pinaka-successful sa kanilang tatlo. Pero may pakiramdam siya na ito rin ang pinakamalungkot sa kanila. Patunay niyon ay ang plano pa rin itong pagpapakasal sa sarili. Mas gusto nitong mag-isa na lamang sa buhay. Pakiramdam din niya ay takot lang itong magmahal kaya nito sinasabi iyon. Maya-maya lamang ay nagpaalam na rin sa kanya ang mga kaibigan. Pagkaalis ng mga ito ay bumalik na siya sa kusina dahil nakaramdam uli siya ng kalungkutan. Nagmasa na lamang siya ng harina para maibaling ang atensyon at wag masyadong damdamin ang kalungkutang lumukob sa sistema niya. Hanggang sa hindi na niya namalaya ng oras at patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa kusina. Wala pa siyang balak huminto kung hindi pa sumilip sa kusina ang kahera niya. Ate, may nagpapatawag sa'yo. Tawag pansin nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Sino raw? Hindi po niya sinabi kung anong pangalan niya ate, pero mukhang tungkol sa negosyo ang sadya niya. Sagot nito. Ayaw man sana niyang magpaistorbo ay wala nang magagawa si Debbie kundi labasin ang bisita niya. Inutusan niya ang kahera na paupuin muna ang bisita at maghuhugas muna siya ng kamay. Pagkalabas ni Debbie ng kusina ay natanaw agad niya kung sino ang bisita niya. Isang sopistikadang babae. Tuwid na tuwid ang likod nito sa pagkakaupo. Napaka-formal din ang suot nito at tila banat na banat ang buhok nito sa pagkakapusod niyon. Sobrang seryoso rin ang ekspresyon ng mukha nito. Naiilang tuloy siyang lapitan ito. Pagkatapos niyang pagmasdan ng hitsura ng babae, ay dahan-dahan siyang lumapit dito. Ipinapatawag po ninyo ako ma'am? Tungkol po saan? Tumayo ang babae. Pwede bang ikaw ang gumawa ng cake sa kasal ko? Walang emosyong tanong nito sa kanya. Literal na nalaglag ang mga panga ni Debbie sa narinig niyang sinabi ng babae. Po? Seryoso ba to? Inirefer ka lang sa akin ng isang kakilala ko. Masarap daw ang mga cake na gawa mo. So, pwede bang i-hire ang services mo para sa reception ng kasal ko? Sa tono ng pananalita ng babae ay parang hindi tungkol sa kasal ang sinasabi nito. Para kasi itong nagpe-present ng isang business proposal. Opo, kung yun po ang desisyon ninyo. Matamis ang ngiting sabi niya rito. Tumango ito. Good. By the way, I may bisko. Maya-maya lang ay darating dito yung kasama ko. Siya ang makikipag-usap sa'yo dahil may hahabulin pa akong meeting. Okay, that would be fine, Miss B.
Naputol ang sasabihin pa sana niya kay May nang tumunog ang wind chime ng kanyang shop. Automatikong nakangiting lumingon siya sa pinto. Ngunit mabilis na nabura ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi nang makilala niya kung sino ang bagong dating. She could never forget his handsome face. The man who just entered the shop. The man whose handsome face was illuminated by the gold-colored light was no other than Lem Villamor. Nanunuot ang tinging ipinupukol nito sa kanya habang papalapit ito sa kanila ni May. Malakas na kumabog ang dibdib niya at tila gusto niyang tumakbo palayo rito at magtago na lamang sa kanyang kusina. He's here. Bumalik ang atensyon ni Debbie kay May dahil sa sinabi nitong iyon. I'd better leave. Thank you for entertaining me. Bitbit ang attache case ay sinalubong nito si Lem at hinalikan sa pisngi ang lalaki. Mabilis niyang iniiwas ang tingin sa mga ito dahil pakiramdam niya ay tinatadtad ang puso niya sa nakita. Talk to her about the cake, sweetheart. Late na talaga ako para sa meeting ko. Sure, sige, mag-iingat ka. Narinig niyang sabi rito ni Lem. I will, sagot ni May. Pilit pa ring iniiwas ni Debbie ang tingin sa mga ito dahil tila binaril ang puso niya sa narinig na pagtawag ni May ng sweetheart kay Lem. Ngayon ay alam na niya kung sino ang May Bisco na iyon. Iyon pala ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng puso niya noon. Ang babaeng nakatakdang pakasalan ng lalaking pinakamamahal niya. Sa isiping iyon ay napilitan siyang umupo dahil biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Tumunog uli ang wind chime, tanda na lumabas na ng shop niya si May. Bumilis ang tibok ng puso niya sa isiping sila na lamang ni Lem ang naroon. Nang may humila sa upo ang katapat niya ay para na siyang hihimatayin sa tindi ng kaba na nararamdaman. Naamoy niya ang panlalaking pabango ni Lem at nagbigay iyon ng kakaibang init sa sikmura niya. Hello? Bati nito sa kanya sa malamig na boses. Iyong tipong kapag narinig ng sino man ay maninigas ang likod nito at magbubuhol ang dila nito. Hello? Pag-ulit nito nang hindi siya sumagot dito. God, she just couldn't say hello back. Bakit kasi nasa harap niya ngayon si Lem? Hindi ba ito naiilang? Dahil kasi sa sobrang pagkailang niya rito, ay gusto na niyang ipagtulakan ito palabas ng shop niya. Pero ang isiping mahahawakan niya ito ay nagbibigay agad ng kilabot sa sistema niya. Napipika na ba, Debbie? Pati ang pagbanggit nito sa pangalan niya ay naghatid din ng kakaibang sensasyon sa sistema. Umiling siya. Anong ginagawa mo rito? Nagkanda utal-utal na tanong niya rito. Why are you stuttering, baby? Don't you wanna see me? Umalis ka na. Nagpapaalis ka ng kliyente mo? That's bad for business. I don't care. You can't make me go away now. I need you. He whispered. Tiningnan niya ito ng masama. Pero tila hindi man lang ito naapektuhan niyon at maluwang nangumiti pa ito sa kanya. She was hypnotized as she looked into his expressive eyes which haunted her. I need your services, babe. Please don't call me babe. Putol niya sa sasabihin nito. Natigilan ito. And why is that? Hindi magandang pakinggan. Kaaalis lang ng robot mong fiancé kaya wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan, impacto ka. Babe, babe, babe. Nang iinis na pag-ulit nito. Pagkatapos ay ngumisi ito sa kanya. Okay hindi ba yun ang tawagan natin dati? That's it. Please leave now. Akmang tatayo na siya nang hawakan nito ang isang braso niya. Mabilis na gumapang ang kakaibang init na nagmumula sa kamay ni Lem papunta sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, ay seryoso na ang mukha nito. I need a cake for May's wedding.
Sa iba na lang kayo umorder, marami pang bake shop dito. Ikaw ang gusto ko. Seryosong sabi nito na naghatid ng kilabot sa sistema niya. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano, Debbie. It's so obvious na ikakasal na ang siraulong lalaking yan. Hindi ako mahilig sa matamis, Debbie. Ang mga gawa mong cookies lang noon ang kinakain ko. Kaya ikaw ang gusto kong gumawa ng cake sa kasal. Naiintindihan mo ba ako? Bitiwan mo ko. Pilit niyang binawi ang braso niyang hawak pa rin ito, pero hindi pa rin ito iyon binibitawan. Naiintindihan mo ba ako? Malumanay na pag-ulit nito sa tanong nito kanina. Hindi ko naiintindihan. Mahina ang ulo ko. Bulyaw niya rito. Don't be sarcastic. Binitiwan na nito ang braso niya. Sumandal ito sa upuan at pinasadahan siya ng tingin. Base sa iniaakto mo ngayon, parang hindi ka pa rin nakaka-move on sa lahat ng nangyari noon. Napasinghap siya. Marahil nga ay tama ito sa sinabing iyon, pero hindi siya makapapayag na isampal nito sa mukha niya ang katotohanan iyon. Pinatatag niya ang sarili at ninitian ito. Baliw ka na ba? 5 taon na ang nakalipas. Limot ko na yon. Masaya na ang buhay ko ngayon. Pilit niyang pinasigla ang tinig. Isa pa, sandaling panahon lang ang relasyon natin noon. Wala pa yatang 1 buwan ay okay na uli ako eh. Nakalimutan na agad kita. Dumilim ang mukha na nakatitig lamang si Lem sa kanya. Mariinding nakatikom ang bibig nito at nagtatagis ang mga bagang nito. Pagkatapos ay iniiwas nito ang tingin nito sa kanya. Then bake the cake. Wala ka na palang dahilan para tanggihan ang trabahong to. Bakit hindi mo to gawin? Bumalik ang tingin nito sa kanya at numisi. Unless ay nagsisinungaling ka lang at hindi ka pa talaga nakaka-move on. Kapag ipinilit mo pa yan, iisipin ko na ikaw ang hindi pa nakakapag-move on. Ganti niya rito. Nawala ang ngisi sa mga labi nito. Bumuntong hininga ito. No, I've moved on. So I guess, wala ka na talagang rason para tanggihan ako. You're going to bake the wedding cake. Magbabayad ako kahit magkano. Isipin mo rin na malaking opportunity iyon para ma-market mo ang shop mo. Tama ito. Malaking opportunity nga ang event na iyon para maipakilala niya ang shop niya sa mga prospective client niya. Pero kaya ba niyang magtrabaho ng maayos sa kasal ni Lem? Habang nagsusubuan ito at ang babaeng robot ng cake na gawa niya, magagawa ba niyang makisaya sa mga ito? Kapag hiniling ng mga bisita na halikan ng mga ito ang isa't isa, magagawa ba niyang manood ng hindi nasasaktan, hindi nanlalambot at hindi nang hihina? Pero kapag hindi niya tinanggap ang trabahong iyon, iisipin nito na siya pa rin iyong babaeng loser at beauty with no brains na pumayag magpaalila sa basketball team kasama lang ito. She couldn't let that happen. I guess that's a pretty good deal. Sa wakas ay sabi niya. But I expect that May would be the one to talk with me about the details. Usually kasi ay ang bride mismo ang umaayos ng kasal niya. It's her big day. I'd prefer to discuss this with her. Hindi niya alam kung nahaluan ba ng bitterness ang tinig niya habang sinasabi ang mga yon. You don't know her, Deb. Umiiling na sabi nito. Pero maya-maya ay napangiti ito. Siguro ay naalala nito si May. Mukhang masaya ito sa piling ng babaeng robot at aminado siyang masakit pa rin iyon sa damdamin niya. Tinanong nga niya ako kung pwedeng sandali lang ang wedding ceremony dahil aayusin pa niya ang manuscript niya para sa isang science fiction book na isinusulat niya. Wow. Well, maybe she'll have ideas like a cake na mukhang robot. Stop it, Debbie. Stop it right there. I'm sure she doesn't have any. Hindi siya interesado sa pagpaplano ng kasal. Bumuntong hininga ito. Kaya pupunta uli ako rito bukas. Ako ang makakausap mo. Napamaang siya. Kahit labis ang pagpoprotestang nararamdaman niya,
ay hindi rin siya makatutol sa sinabi nito. Maya-maya ay tumayo na ito at nagpaalam. It was nice to see you again, Debbie. Don't worry, I'm not a demanding client. Isinabit nito sa balikat ang brown jacket na bitbit pala nito. He really looked handsome. See you tomorrow, 9 a.m. Bukas na kayo nun, right? Wala sa loob na tumango siya rito. He flashed a smile. Walang kakaiba sa ngiti nitong iyon, pero ramdam niya ang pagpiksi ng puso niya. I'm going. Iyon lang at nagmamadali na itong lumabas ng shop niya. Tumunog ang wind chime at hindi na yata iyon huminto. Tuloy-tuloy na iyon sa pagtunog sa isip niya. Pero mahina lang iyon, kasalungat ng malakas na pagkabog ng dibdib niya. Great! I'm going to bake my greatest love's wedding cake. Fantastic! Ano kaya ang mangyayari sa sunod na pagkikita ni Lem at Debbie? Abangan natin sa susunod na kabanata.